karning palay ang nasira. At kasabay nito, posibleng tumaas daw ang presyo ng bigas. Kaya ngayong umaga, i-check nga natin kung may mga naging pagtaas nga ba sa presyo nito. Ako, huwag naman sana tumaas. Yun ang alamin natin. Kay Love Anyover na nasa Dagonoy Market sa Maynila. Good morning, Love. Kumusta ang presyo ng bigas? Dagdag budget, bawat Ayan, good news mga mother. Para sa mga inanatanan na nag-budget, medyo good news tayo dahil wala na po masyadong nagkaroon ng adjustment doon sa ating presyo ng bigas. At dito nga sa Dagonoy Market, nag-ikot-ikot tayo, ito po yung mga update natin sa mga ilang bigas na binibenta rito. Ang Dinorado ay 38 to 42 ang kada kilo. Pesos po yan. Ang Hasponica naman ay 45 pesos ang kada kilo. Ang ating pong Jasmine na mabango ay 50 pesos ang kada kilo. At ang ating Angelica ay 32 pesos ang kada kilo. At ang ating Sinandoming, 29 pesos ang kada kilo. At ang ating NFA rice, ganun pa rin po, 27 pesos ang kada kilo. Ayan. At ngayong umaga, para mabigyan ho tayo ng hindi ho tayo masyadong mag-alala, kasama ho natin mula sa NFA Central District Office, Assistant Provincial Manager, si Miss Evelyn Medalla. Good morning, mamaliho kayo dito. Kumusta umaga nyo? Okay lang. Maganda naman. Ma'am, ang unang tanong ko po ay kumusta po ang supply ng ating bigas, lalo na po ang NFA rice? So, wala po tayong dapat ikabahala sa supply ng bigas dahil mismo sa NFA rice ay may sufficient buffer stocking kami. Ang presyo naman naikot nyo naman po yung mga tindahan po dito. Kumusta naman po? Ang presyo po, wala pong masyadong increase. Sa katunayan, kung nagkaroon man ng increase ay nag-range lang to 10 to 25 pesos per kilo. Pero dapat ho ba magkaroon ng adjustment if ever? Dapat ho ba magkaroon? Adjustment, maybe as of now dahil medyo flooded pa yung bang area. Pero once ma-mobilize lahat ng bigas, babalik tayo sa dating presyo. Okay, marami pong salamat, ma'am. Ayan, mga misis ng tahanang, narinig niyo po mula po sa NFA manager na talaga wala masyadong pag-adjustment doon po sa presyo ng bigas, lalo po dito sa may Dagonoy Market. Sa ibang kung magkakaroon po sakali man ng adjustment, ano ang pwede nilang gawin? Halimbawang magkaroon po ng hindi magandang pagtataas po ng mga presyo ng bigas, pwede ba i-report niyo? Pwede po, pero kami po sa NFA ay sampalataya kaming hindi masyado magkakaroon ng price increase kasi marami po tayong supplies Even yung private importation, marami pa po. Okay, so dapat maging watchful din tayong mga consumers, mga customer doon po sa mga presyo ng ating bigas para naman hindi magkaroon ng pagtataas at pang-aabuso yung ating mga magtitinda. Okay, yan muna ang aking update mula dito sa Dagonoy Market. Balik po muna dyan sa studio. Thanks, Lovelia. At marami na kami nahatid na negosyo tips na swak ngayong panahon ng Kapaskuhan. Tulad na lang ng pag-bake ng cookies na pwede ring pangregalo. Gusto ko yata kinakain. Oo nga, ikaw tagatanggap. Tagatanggap. Kaya naman dahil dyan, ito isang halimbawa ng cookie business na pumatok sa mga mamimili. Alamin po natin kung ano ang sikreto para kumita sa negosyong ito. Watch this. Extra income ngayong papalapit ng Pasko? Why not? Marami na ang nagtagumpay, kaya naman papahuli pa ba kayo? Si Ray, dating account manager sa isang advertising agency pero ngayon busy sa kanyang food business. Para sa kanya, triple daw ang kinikita ng kanyang cookie business lalo na tuwing Christmas season. Ang tawag ko sa kanya, cookie mix in a jar. So, all the ingredients for a cookie nasa loob na po ng jar. Bawat cookie jar ay naglalaman ng harina, asukal at tsokolate. DIY cookies ito na ma-enjoy i-bake ng mga bebentahan mo. Meron din itong ibang recipe tulad ng cranberry walnut, white chocolate chip, triple chocolate, oatmeal chocolate chip, at crispy chocolate mixes. So for the price range, it's 240 to 290 pesos per jar. And then it can make na 24 to 30 cookies. Best gift suggestion daw for Christmas ang naisip niyang produkto dahil parents and kids can have a fun time baking. Mayroon itong shelf life na 3 months at di kamahalan ng presyo. Pero kung gusto mo naman ng ready-to-eat cookies ang iyong ibebenta, maghalo lang ng harina, asukal at tsokolate. Samahan ito ng 1 kalahating itlog, butter at vanilla.
Haluin at i-bake for 9 to 12 minutes under 175 degrees Celsius. Nag-range naman po yung bake na for 10 pieces, 195 to 245. Magnegosyo na ngayon darating na Pasko. Kumita ng husto upang maging masagana ang bagong taon mo. Type ko yung bake na, Mare. Walang effort. Ako gusto ko naman yung raw, ganun, para pang-bonding sa family, magmimix yung mga true. bata, di ba? At ito para lalo sumaya ating morning, ang mga kapuso Twin Stars naman, ang mga kasama natin ngayon at isang bonggang taping ang ating pinasok sa Silang, Cavite. Naroon ngayon si Luan para silipin ang mga eksena ng pinakabagong drama-rama sa hapon dito sa GMA, ang Ikaw Lang Ang Mamahalin. Okay, Luan, sino ba mga artistang nakita mo dyan? Hi, Lu! Who you with? Hi, Lu! Hello guys! Good morning sa inyo dyan sa studio. Na-miss ko kayo dyan. Oh, Pero I alam miss niyo dito you. sa Silang So, Cavite, yesterday. malapit sa Tagaytay, medyo malamig ang simoy ng hangin. Nag-aayos pa lang yung makakasama natin mga Twin Stars mamaya at chichikahin na sila mamaya dito sa silip ng taping nila kung gaano nga ba kahirap, anong klaseng challenge yung naibigay sa kanila dahil remake ito eh. So kung gaano kahirap na si Sunshine Dizon, si Angelica De La Cruz, ang mga gumanap dito, mga bigating artista, chichikahin natin sila dyan. Magpapakwento tayo tungkol sa mga naging experience nila sa pag-aagawan nila sa isang kwintas. Ganyan. So, yan. Hinihintay lang natin sila. Baka may kumakain pa dyan at nagme-makeup pa sila dyan. Ayan. Nakikita niyo po ngayon ng video ni Barbie, ni Joshua, ni Joyce, ni Christopher Martin. Mamaya, makakausap po natin sila dito at itutour nila tayo sa kanilang set. Kaya, abangan niyo po yan. Meanwhile, kung alam niyo naman po, di ba, na medyo sunod-sunod yung mga bagyo natin dito. So, yung mga ref ninyo, syempre, pag nag-brown out, natatakot tayo na baka masiraan tayo ng pagkain. Ano nga ba ang mga dapat nating gawin? Well, naghanda po kami para sa inyo, kaya panoorin niyo po ito. Mga kapuso, alam naman natin kapag may bagyo, malamang ang kasunod niyan ay brown out. Kaya ano nga ba ang dapat nating gawin kapag inabutan ng brown out ang mga pagkaing nasa ref? Bibigyan tayo ng ilang practical tips ng ating bisita, si Mr. Marlon Rivera, isang service technician and operational supervisor. Good morning, Marlon. Good morning, ma'am. Yeah, Marlon, as soon as nawala ng kuryente, gaano pa katagal malamig yung ating mga refrigerator? Actually po, pag nawalan ng kuryente, ang maximum na tagal ng lamig ng ref is around 4 hours na hindi mo siya gano'ng binubuksan. Okay, Pag madalas naman, frequent ang bukas niya, 2 to 3 hours lang. okay. Especially pag may kids na nagbubukas. Okay. Ganun po siya. No? Actually, ang naiiwasan po natin dito, pag nagba-brownout na, is yung moisture. Okay, Kasi pag binubuksan po natin yan, pumapasok po yung init, nagmo-moisture, doon ako nagkikreate ng bacteria. okay. So, ano yan? Depende ba yan? Halimbawa, yung ref mo bago o luma, mas madaling lumamig o uminit, gano'n? Same lang din naman po Pareho siya, lang, pareho oo. lang po siya. So, ayan yung mga... so, mas maganda ba na kapag ka nawalan ng kuryente, nag-brown out sa lugar natin, i-unplug natin siya? Yes, actually, ang unang gawin ho natin, i-turn it off na, then i-unplug na siya. Then yung mga gamit na nasa loob, tingnan na lang natin yung mga tubig, yung mga ibang mga fruits, Pagkain, mga pagkain na ilabas na ho kagad natin. Ilabas na kagad yung mga Kasi yun. sa room temperature po, pwede ho siyang mag-stay na ganun. Survive So, naman makasurvive siya. Unlike, what about yung mga nasa freezer Actually, natin? nasa freezer natin, tignan na lang din natin, kung medyo solidify pa siya, medyo matigas Matigas pa siya. pa, may yelo pa. O, hayaan muna natin siya maintain. Pero pag yung mga is malambot na siya, o yung mga fish medyo malambot na, pwede na nating iluto na agad. Marlon, ano ba may advantage? Ano ba mas maganda? Yung non-frost o no-frost na refrigerator? Actually, sa no frost, ang kagandahan lang po yan pag nag-brown out, less po yung moisture niya sa loob. yung no-frost. But, pag conventional po siya, mas matagal po ang lamig niya. Kasi meron po siyang frost formation Okay, sa loob. Kung na-restore na yung ating kuryente, ano yung dapat natin gawin sa ating mga refrigerator? Ayun po, Pag ni-restore na po, tingnan na lang muna natin, ilabas muna natin lahat yung mga Laman. laman. Tanggalin mo lahat yung laman. Yes. Pagka may kuryente na. Kasi ang iniiwasan niya yung amoy, yung Okay. linis sa loob. Ang unang gawin ho natin, bumili tayo ng baking powder. Okay. I-dissolve natin sa water yan. Then kuha tayo ng wet cloth. Then ipunas ho natin sa buong surface. niya. Para wala siya amoy. Kasi iba nilalagyan ng uling. Actually, yan din po. Uling din, Kung meron pa rin po charcoal, siyang amoy, mas better pa rin na mag-retain tayo sa loob ng uling para ma-absorb po niya yung amoy. Ano kaya yung sinasabi mo nga, yung baking powder. Yes. So tanggalin mo lahat yung laman, punasan Punasan mo mo. muna. Yes. Kasi di ba napapansin mo natin, minsan parang
mabaho, ganyan, Yes, di ba? yes. Para may amoy bulok kapag Yes, ma'am. medyo nawala ng kuryente. So yung pala, lagyan natin ng, punasan natin ng Baking baking powder, powder. or kaya naman lagyan natin ng charcoal. Ayan, so yun yung mga practical tips natin. Ano? Paano ba tayo makakatipid sa kuryente dito sa mga refrigerator natin? Ayan. Actually po, yung i-base na lang po natin parati na po sa load. Pag titingnan nyo naman na konti lang laman ng ref ninyo, actually may setting naman po tayong makikita sa Okay. mga unit natin. Okay. I-load down na lang po natin siya. Pagka konti ang laman. Konti ang laman. Pag marami, medyo marami naman siya, isagad mo it's na mas rin. better na isagad na rin. Para hindi nahihirapan yung makina. Yes po, tama. Ayan, maraming salamat si Marlon Rivera po. Sana po may natutunan tayo sa ating mga inihatid na tips para makaiwas amoy at pagkasira ng pagkain sa loob ng ating rep kapag nawawala ng kuryente tuwing may malakas na bagyo. Magbabalik po ang unang hirit. Ang mga unang balita sa umagang ito. Magkasunod na pagsabog sa Zamboanga City kung saan 11 ang sugatan, iniimbestigahan na ng pulisya. Makalipas ang 2 buwan, tinukot na mayor ng Lingig, Surigao del Sur,